Since July, nung nawala si Zaldico dyan sa Pilipinas, ay talaga namang dinikdik siya ng bonggang-bongga ni Toby Tiangco na siya ang lahat ng may kinalaman dito sa budget insertion, itong mga pagnakaw nila sa Kaba ng Bayan. Ang sinasabi ko nga, kung natatandaan ninyo, wala akong tiwala dyan kay Zaldico na yan. Bakit? Ay, Zaldico kay Toby Tiangco, bakit si Zaldico lang ang kanyang dinidiin na hindi naman mag-aakto si Zaldico kung walang basbas ng isang adiktador, ng isang addictus benedictus na si Marcos Jr. Tama ba ako o mali ako? So ngayon, kaya sabi ko sa inyo, porket naglabas o nagsalita ang isang tao na, ganyan, panagutin si Zaldico o si ganito, ganyan, bibilib na kayo. Huwag kasi kayo basta nagpapaniwala sa script nila. Di ba? Huwag kayo basta nagpapaniwala sa script nila. Dahil si Toby Tiangco ay naghawak yan ng salapi ng bayan during the 2025 election, itong midterm election. Di ba? Magkakakampi sila. So nabuo na yung script na magtataka ka. Anong nangyari? Bakit si Toby Tiangco, ang tinitignan pa natin noon, kung natatandaan niyo bago mag-eleksyon or yung time na nagkakabaliyahan na sila na may anggulo na gusto ni Tiangco na maging Speaker of the House. Kaya sila nagbabanggaan, di ba? So ngayon, mga kababayan, tapos ang naging Speaker of the House, itong si D. So maraming mga anggulo noon, okay? Na mga sinasabi natin, bakit kaya nag-aaway itong mga hinayupak na ito, So kahapo ay yung simula nung lumabas ng video, si Zaldico, napatunayan na natin na si Toby Tiangco ay kasama sa script ni Bangag Jr. Bakit kamo? Nung lumabas na si Zaldico at sinabi na nag-conspire siya, si Zaldico, kay Martin Romualdez Tambaluslos, kay Bangag, at dito sa gobyerno, kay Pangandaman, kay Adrian Bersamin, ngayon, anong sinasabi ni Toby Tiangco? Kailangan umuwi ka. Di ba? Dahil walang face value o walang legal value yung iyong expose o ang iyong sinasabi. Bakit sa Toby Tiangco, nung ikaw ay nagpa-interview sa iba't ibang mga mainstream media, iba't ibang reporter na dinidiin mo si Zaldico about dito sa pangawat sa budget, ikaw ba ay nag-take ng oath? Na hindi nyo, ito kasi ang naratibo. Napansin nyo, iisa ang script nila. Hindi pwedeng paniwalaan si Zaldico kasi hindi nakapanumpa at hindi siya nag-take ng oath. So meaning, huwag tayo maniwala. Kung ganyan pala, ganyan ang basihan na dapat hindi tayo maniwala, mga kababayan, sa mga sinasabi ng isang tao, isang politiko, ay dapat lahat pala, bago mag-release ng statement, ay mag-take muna kayo ng oath. Even reporters. So lahat, bago mag-release ng statement, dapat manumpa muna, mag-sworn statement muna, mag-affidavit muna na ako si Bangag Jr., di ba? Diyan ngayon, nagdrama-drama, kunyari, chinecheck na yung mga biktima ng kalamidad, So dapat, manumpa muna, bago mag-release ng statement, bago paniwalaan ng tao. So meaning, mga kababayan, ang script nila ay pare-pareho. Ganon ang script ni Tito Soto Miles. Okay? Ganon ang script ni Lacson. Sino-sino ba naman ito? Sino-sino itong mga to? Itong mga magkakampi. Ganon ang script ni Toby Tiangco. Ganon ang script ni Clarissa Taratara. Ganon ang script ni De Lima. Ganon ang script ng ating mga palangga na mga kaparian, na mga tiwali. Na umuwi ka muna kasi hindi natin paniniwalaan yan kasi walang face value yan, walang legal value yan. Dapat panumpa ka. Diba? Kaya huwag kayo magpapaniwala kay Toby Tiangco, gamit pa yung anak niya. Nagpapaniwala na kayo. Ngayon, anong sinasabi niyo dito sa balita? Okay. Hindi pwedeng salita lang. Okay? Dapat mag-testify siya under oath. Alright?
Sabi dito, hinimok ni Toby Tiangco si dating Representative Zaldico na ilahad ang kanyang testimonya sa ilalim ng panunumpa. Chuchu-chuchu. Ito ang sabi, hindi naman po pwedeng salita siya ng salita tapos he will not swear under oath na totoo yun para magkaroon ng legal value yung sinasabi niya, ilabas niya at panumpaan niya. Julul. Diba? Yung pamilya mo. Ngayon, mga kababayan, eto na nga yung naratibo niya. Dahil, bakit? Nadidiin ang pinakamamahal niyang Pangulong Bangag. Dati, nung si Zaldico lang, okay, Zaldico, nasa ka ba? Magkape nga tayo. Diba? Magkape tayo. Akala ko na sa Amerika, kadali. Okay. Ngayon, nung si Zaldico pa lang, mga kababayan, ang idinidiin, inilalako niya sa media, si Zaldico, ay dapat paniwalaan siya. Galing-galing ni Toby Tiangco. Wow! Nye. Di ba? Pero ngayon, na nagsalta na si Zaldico, after na siya lang ang dinidiin, sabi nga ni Zaldico, ginawa siyang poster boy dito sa flood control. Kasi naniniwala tayo na hindi nga si Zaldico lang ang pwedeng, okay, ang magdedesisyon pagdating sa budget insertion at pagdating dito sa mga pagnanakaw. Paulit-ulit natin. Well, you know, hindi tayo tanga katulad ng mga insimada, katulad ng mga trolls nila na sarado ang mga utak. Na finidan lang na sabihin, sabihin nyo, simulcast tayo. Sabihin nyo, AI ang video. Diba? So, ito ngayon, ang eksena ni Toby Tiangco. Sabi niya, ang dapat daw, hinahamon niya. Hinahamon din ni Toby Tiangco na maglabas ng ebidensya upang patunayan ang kanyang aligasyon. Isa-isa na nilalabas ng ebidensya. Yung statement ni Zaldico, okay? Hindi natin sinasabing 100% accurate yung mga sinasabi niya. Okay? Meron siyang mga nilalabas. Tama naman, pagdarating sa bakbakan sa korte, kailangan talaga niyang mag-sworn statement. Pero, initial pa lang yan. Total, dinidiin niyo siya, which is na, ako naman, nakita naman natin, umamin siya, nakasabwat siya. End of story. Para sa akin, na kinasuhan ni Zaldico. End of story na sa akin na, tama ako. Na hindi ko dinefame si Zaldico. Hindi ko dinefame ang pamilya. Umamin siya mismo na nag-conspire siya, na nakipagsabwatan siya. Okay? So ngayon, lumabas na mismo sa bibig niya, hindi gagawin ni Zaldico yan kung hindi siya ipit na ipit. So dahil nabulabog ang kastilyo ng mga bangag, ngayon dapat si Zaldico ay pauwiin. Diba? The same thing na ginawa nila kay Harry Roque. Pauwiin para ikulong, para gurgurin, para nga naman, or gurgurin na nila si Zaldico para sabihin, ay wala yan, inatake sa puso, sinungaling kasi. Babaguhin nila ngayon ang narrative. Kaya sabi ko nga, hindi ako sang-ayon na mapatay nila si Zaldico. Sabi niya, sabi ni Toby Tiangco, ang dapat sagutin ni Zaldico, instead of diverting the issue, ay yung kanyang pinasok, di ba? Paano dinadivert? Okay? Ni Toby Chongki, sabi nga ni I am men. Paano dinadivert o dinivert ni Zaldico ang issue? Sinabi niya lang, nilinaw niya lang sa taong bayan na sa kabila ng siya ay makasalanan dahil nakipagsabwatan siya. Sabi ko nga sa inyo, hindi pwedeng mawala sa pananagutan si Zaldico. Pero, dahil inilabas niya ang katotohanan na alam niya with pictures, with documentation, na si Bangag Jr., si Tambaluslos, ang mastermind, ang protector, ang godfather ng sindikatong Marcos Romualdez Araneta Triumvirate. Ngayon, sinasabi dito ni Toby Tiangco, mga kababayan, na dinadivert daw yung issue. Kasi, ito pa statement ni Tiangco, kasi yung sa kanya madaling i-trace For example, Bulacan. Sinabi ni Henry Alcantara na merong binaba sa kanya ni Zaldico na X amount of project. Hiningian ng 20%. Okay?
Yun madaling araw, yung sabi niya, yun madaling i-check yun. Okay? It is so easy to check. Tignan lang natin yung NEP o yung item na yan ay wala sa NEP. Kung wala siya sa NEP at totoong in-insert, wala nang ibang makakapag-insert nun kundi si Zaldico. So, kung sinasabi ni Alcantara na in-insert yun ni Zaldico at nakita natin sa insertion, yun ang sinasabi ni Engineer Alcantara, may kapalit na 20 to 25. So si Alcantara, yung statement ni Alcantara, dahil pabor kay Bangag na si Zaldico, not pabor kay Zaldico dahil tumanggap si Zaldico ng 20-25%, dapat maniwala tayo sa kanila. Pero pag si Zaldico na ang magsalita, dahil siya ay talagang ang sigaw ng bayan, ipako sa krus si Zaldico. So wag na nating paniwalaan si Zaldico.